Noong unang maibento po ang kotse, ito po ay two-wheel drive lang talaga. Tapos, wala po itong differential. Kaya yung dalawang gulong na ito kung saan mayroong power ay sabay na sabay ang ikot. Kahit na yan ay liliko pa sa isang sharp turn. Kaya yung mga unang kotse ay talagang mahirap ang handling lalo na kung matulin-tulin ang andar. Kasi guys, ang isang sasakyan, kung dire-diretso lang ang andar niyan, halos sabay talaga ang ikot ng gulong niyan. Pero pag yan po ay lumiko na, let's say halimbawa lumiko sa kanan, mas kakaunting ikot lang dapat ang gagawin ng mga kanang gulong kaysa doon sa kaliwa. Ganun din naman kung sa kaliwa yung liliko, mas kaunti yung ikot na gagawin ng kaliwang gulong doon sa kanang gulong. So yan po ang dahilan kung bakit na-imbento ang differential. Para yan ang magtitimpla kung gaano karaming ikot lang ang gagawin noong dalawang gulong na may power. Pero ang problema po sa ordinaryong differential, kapag ito po ay nadaan sa medyo challenging na kalsada, like halimbawa snow, or maputik, madulas, o kaya naman doon sa mga mabubuhangin kung saan po pwede ito mapalaho. Kung alin yung gulong na mas kakaunti ang traction ay doon pumupunta yung power. Tapos yung gulong na mas may traction, doon naman kinakapos yung power. At dahil dyan ay naimbento po ang 4-wheel drive. At all-wheel drive. Para lahat na ng gulong ay po pwedeng bigyan ng power ng makina. Marami pong nagtatanong sa akin, ano daw ba ang difference ng all-wheel drive at 4-wheel drive? At ano naman daw ang mga advantages at disadvantages nito? Ang pinakaunang all-wheel drive ay ginawa po noong 1900s. At ito po ay tinawag na Lohner Porsche na dinisign mismo ni Ferdinand Porsche. Tapos guys, ito rin ang pinakaunang hybrid. Yan ay dahil ang kotseng ito ay may mga electric motor sa bawat gulong nito na pinaandar ng battery. Tapos ang nagcha-charge naman po ng battery ay gasoline powered na generator. Pero hindi po yan nauso. Hindi katulad ng mga modern all-wheel drive ngayon na usong-uso lalo na dun sa mga lugar na may snow. Tapos ito rin ang ginagamit ng mga rally cars. Kasi pag naka all-wheel drive ka, lahat ng apat na gulong ay may power all the time. Para kung halimbawa ikaw ay dadaan sa snow or sa putikan or sa mabuhangin na hindi naman masyadong extreme yung terrain, ay kayang-kaya na po yan ng all-wheel drive system. Ang mga ganitong sasakyan po ay mayroong tinatawag na center differential na po pwedeng mag-send ng power doon sa apat na gulong all the time, permanently. Hindi po yan pwedeng i-turn off. At very smart po ang system na ito na pinagagana ng electronics. Kasi hindi lang basta-basta kaya niyang i-send yung power doon sa apat na gulong. Pwedeng mamili yung system kung saan gulong niya i-send yung power. So halimbawa, ang gulong sa kanan ay dumudulas, ise-send ng system yung power doon sa kaliwang gulong. Or halimbawa, yung mga gulong sa bungad ay nagkakaroon ng slippage, ise-send niya yung power doon sa mga gulong sa likod. Kung alin yung mga gulong na mas may traction, doon ipinadadala ang power. At nagagawa po yan ng all-wheel drive system kahit na matulin ang andar at kahit na paliko-liko pa. Kaya yan po ang setup na ginagamit sa mga rally cars. Ang unang 4-wheel drive naman po ay ginawa ng isang British engineer na nagngangalang Brahma Joseph Diplock noong 1893. Pero hindi niya po ito sa kotse ginamit, kundi sa isang traktora. Ang pinakaunang kotse naman po na nagkaroon ng 4-wheel drive ay ang Dutch Spyker. Yan po ay noong 1903. Pero hindi rin po yan naging popular. Mas naging popular po ang mga 4-wheel drive noong gamitin ito sa mga British at American 2-ton military trucks.
na ginamit sa World War I. Dahil sa sobrang extreme ng mga terrain na dadaanan ng mga trucks na ito, talagang kailangan nila ng 4-wheel drive. So yan po ang unang kaibahan ng 4-wheel drive sa all-wheel drive. Mas capable po ang 4-wheel drive sa mga extreme na terrain. Kahit na may mga malalaking bato, malalalim na hukay, or malalim na baha, basta kabitan mo lang ito ng malalaking gulong na pang off-road. Tapos isetapan mo ng suspension para magkaroon ng maximum ground clearance, ay kakayanin talaga nito yung mga extreme na obstacle. Tapos ang isa pa pong kaibahan ng 4-wheel drive ay po pwede nyo itong i-switch sa 2-wheel drive lang. Ang 4-wheel drive naman po ay gumagamit ng tinatawag na transfer case na magsesend ng power dun sa differential sa likod para naka 2-wheel drive lang ito pag ordinaryo lang ang kalsada. Tapos kapag extreme na ang kalsada, meron ka lang isuswitch, either pinipindot or pinipihit or ikakambyo, magsesend din ng power yung transfer case doon naman sa differential sa bungad. 50-50 ang distribution ng power sa mga bungad na gulong at saka sa likurang gulong. At kapag naka-on po ang 4-wheel drive, ang mga differentials po nito ay nakalock, na mas ideal talaga sa extreme terrain. Kaya nga lang, hindi po ito ideal kapag gusto nyong tumulin. Kaya ang mga 4-wheel drive na sasakyan, after nilang dumaan dun sa extreme na terrain at gagamitin na nila as normal na sasakyan, ino-off nila ulit yung 4-wheel drive system para yung mga gulong lang sa likod uli ang gagana. Kasi kapag hindi po nila yan i-switch sa 2-wheel drive at gagamitin nila yung 4-wheel drive ng matulin, hindi po maganda ang handling. May ingay pa itong ginagawa at po pwede rin po itong maging cause ng sira. So ganyan po nagwo-work ang all-wheel drive at saka 4-wheel drive. Pero meron din po silang mga disadvantages. Ang number 1 na po dyan ay mas marami po itong pyesa, kaya ito po ay mas mabigat. At dahil sa mas marami itong pyesa, mas mahal din po ang mga sasakyang all-wheel drive or 4-wheel drive. Mas malakas din po sila sa fuel consumption kung ikukumpara sa mga ordinaryong naka rear-wheel drive or front-wheel drive na sasakyan. At syempre dahil nga sa mas marami po itong pyesa, mas mahal din po ang maintenance nito. So guys, I hope na naipaliwanag ko ng maayos itong kaibahan ng all-wheel drive sa 4-wheel drive. Maraming salamat po kay Clint Echavia, Maki Calibo, Camino Agustin, John Henry Hispano, Elarde Guinness, Isabel Marquez, Danilo Grafil, at Albert Alemania sa pag-purchase ng DMA t-shirts for this week. At doon naman po sa mga gusto ring magkaroon ng DMA t-shirts na katulad ng sinusuot ko sa mga vlogs natin, available po ito sa Shopee. Itatype nyo lang po doon sa search bar, MR3M Apparel. Marami po kayong pagpipiliang designs, colors, at sizes. Tapos, every purchase ay meron pong free sticker. So guys, as always, huwag nyo po sanang kakalimutan mag-like at mag-share. Tapos doon naman po sa mga hindi pa nakasubscribe or nakafollow, pakipindot nyo na po yung subscribe button sa YouTube or follow button sa Facebook. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!